welcome back to my YouTube channel, Batas with Attorney Claire Castro. Ang pag-uusapan natin ngayon ay yung mga reaksyon ni Jeffrey Celis at Dr. Badoy sa klase ng pag-iimbestigang ginagawa ni Senator Raffy Tulfo. Ang first topic natin dito ay yung ginawa di umanong pamamahiya ni Senator Raffy Tulfo kay Secretary Carlito Galvez Jr. Kahit nga daw wala pang sapat na kaalaman, ito si Senator Raffy Tulfo tungkol sa returnees na walang isinukong armas. Dito, sinasabi nila na may mga rebelde na wala talagang hawak na armas, pero ninais na magbalik loob. Ang ganun ba ay hindi daw dapat bang suportahan ng gobyerno? The Task Force Balik Loob in my capacity as a leading cadre ng CPP, NPA, NDF. So iko-question mo rin ako bakit binigyan ako ng suporta? So dapat sana po naging open-minded muna kayo bago kayo naging mapanghatol. Pinapakita rito na hindi daw open-minded itong si Senator Raffy Tulfo dahil humahatol ka na at nanghuhusga ka na nang wala ka man lang hawak na ebidensya. Eto nga, may na-interview ka ba, Senator Raffy Tulfo, ng mga returnees, yung mga nagbalik loob? Nakapunta ka na ba sa vicinity para malaman mo kung paano ba lumaban ang MILF? At kung ilang armas talaga ang hawak ng mga miyembro nila? At yan po ang naging pattern mo at patent ng iyong pagtatanong dyan sa Senado. Every time na may pagkakataon kang bumira, binibira mo lahat. Nako, Senator Raffy Tulfo, napuna ni Mr. Jeffrey Celis yung pattern mo kung papaano ka magtanong dyan sa Senado. Oo nga no, pansinin ninyo, halos lahat ng tanong niya, puro ang tumbok ay pagbibintang na korap o katiwalian o katangahan ng kanyang resource person, na kaya nagiging soundbites tuloy sa mga news ay ang patungkol sa anomalya ng kanilang resource person. Ang Senado tuloy ay nagiging investigador ng bayan o RTIA sa Senado. Kaya ang tanong natin, yung mga pag-iimbestiga dyan ay in aid of legislation pa ba? At wala kang preno, magkaiba po ang Idol Raffy Tulfo na programa mo sa telebisyon kaysa pangsyon mo at otoridad mo na ginagamit bilang senador. Napuna ni Mr. Jeffrey Celis na dapat ituring na magkaiba ang programa ni Senator Raffy Tulfo sa RTIA at yung ginagawa niya na pag-iimbestiga sa Senado. Correct. I think that what si Senator Tulfo has really just revealed to us is his ignorance. Yes. No? And he doesn't know that he doesn't know. Ignorance? Dr. Badoy, masakit naman masyado yan. Yung mga supporters si Senator Raffy Tulfo, babatuhin kayo ng katanungang, si Senator Raffy Tulfo at least nakatulong. Ikaw, nakatulong ba? Masakit din itong sinabi ninyo, Dr. Badoy. He doesn't know that he doesn't know. Ibig niyo bang sabihin, hindi niya alam? Na hindi niya alam ang mga sinasabi niya? Ano ito? Pretending lang siya, Dr. Badoy? Ang sakit naman niya mga na-oobserbahan niyo sa kanya. And he's very, very arrogant Grabe ka, about Mama. it. No? Na he said, it's just common sense. No, it's not. It's not common sense. Ano ito? Ibig niyo bang sabihin mali ang ginagamit ni Senator Raffy Tulfo ng common sense sa kanyang pag-iimbestiga? Well, kadalasan wala talaga siyang ebidensya. Common sense lang ang ginagamit niya. And boom, korap na yung kausap niya. Kasi nga, yung 35,000 na surrenders, pero yung barrel sa CPP ay mga 10,000 lang, 8 to 10,000 lang. No? So, is that common sense? That it only shows that you don't know the whole story. There's so much that you don't know. Correct. So, dito sa issue ng Balik Loob program, maling-mali ba si Senator Raffy Tulfo sa paggamit niya ng common sense? Hindi naman kasi kadalasan nakukuha sa common sense lang ang pag-iimbestiga. Dapat talaga may papel ka, may dokumento ka, para mapatunayan mong tama ang ibinibintang mo. Eh kung wala kang papel, wala kang panghahawakan para magbintang ka, siguro dapat hindi na lang muna kayo magsalita. Tigil muna ang pagbibintang, hanap ng ebidensya kung may makikitang ebidensya. And it's hard to admit this if your ego is as huge as Alimol. really huge as that Senate building, Building. diba? So that's why you know what, Correct, humility talaga is so important in a leader, and it just looks really it's just so embarrassing to look at something like that.
Humility is important in a leader. Bakit, Dr. Abadoy, wala bang humility si Senator Raffy Tulfo? Ibig mo bang sabihin dyan ay mayabang si Senator Raffy Tulfo? Isang malaking hamon ito kay Senator Raffy Tulfo. Ipakita mo sa kanila na hindi ka mayabang. And of course, I know the people there, no, a lot of them personally, and I respect them, no, despite our differences. They've paid their dues to our country. Nagsilbi ang mga yan. They don't deserve that kind of treatment. Well, anybody naman that sits there when you're invited in Congress deserves statesman-like behavior from our senators. I agree, Dr. Abadoy. Everybody deserves respect, including the resource persons na iniimbitahan nila. No? At pero nga kasi nga itong si Senator Tulfo, I think he's still caught in that persona of being the Messiah and that sort of thing. Diba that's his, I don't know him not too well, but the TV personality yeah, that he TV is. personality and the shortcuts, diba, that in my opinion is very dangerous because it dumbs down an entire country, no, that branding of Tulfo, no. So konting respeto and siguro as a senator, what we would expect from a senator is to have a deeper understanding of a problem if he is sincere, Yeah. no, in moving our country forward and making it what we've always wanted it to be, peaceful, where there's progress, diba? So wag agad-agad, but we're not saying naman na kung walang corruption wag i-ano, hindi, observe it, but don't jump to conclusions. Agree. And don't be disrespectful there, no, na tumatalon ka dyan and you pretend like you know, but really it's really awful, it's cringeworthy to see you say something like that and to pretend like you know when you don't know. Naku, Senator Raffy Tulfo, o itong sabi nila, hindi mo pala alam ang tunay na pangyayari at tunay na sitwasyon. Dito sa programang Balik Loob, marami ka palang hindi alam. So saan galing itong pagbibintang mo kay Secretary Galvez na kurap ang ahensya niya? Na may kumita. At ang sabi mo pa nga, kung ikaw ang nandiyan dyan, heads should roll. And what's even worse nga, like I said, is you don't know that you don't know. Yeah, no? Correct. Correct, ma'am. Kaya importante talaga yung tamang pag-analyze mo sa mga bagay na iyong inaalam. Mahirap mag-analyze kung hindi mo Kasi- alam, kung marami exactly, kang ma'am. hindi alam, Oh, di yun, ba? i-pretend ka lang. Haka-haka Like, for mo lang. example, yun nga, yung Common bagay- sense pa Sina- sabi yan, niya. yan, for Ano example. common sense, di ba? Pinagsasabi niya. Since wala ka daw alam, yan ang sabi ni Dr. Abadoy. Ibig bang sabihin nito, wala kang credibility na manghusga at magbintang na kurap ang isang taong taga-gobyerno? Isipin mo, yung kausap mo na sinabihan mo ng common sense, hindi ko naman pinagtatanggol si Secretary Charlie Galvez, pero yan, PMA yan, matagal na yan sa laban against CPP, NP, NDF. At saka sa mga rebelde. Yes, Pati sa MILF. Iba ang yung hanay sa kanyang hanay. Pag wala kang alam, huwag ka na manghusga. Yan lang naman yung gusto nila. Huwag pa bigla-bigla na parang lahat ng kaharap mo mali, pero ikaw lang ang palaging tama. Ikaw nasanay ka sa iyong programa, yan. Noontime show ba siya? Noontime Hindi naman. Afternoon show Yan, siya yata. sumbungan, yan. Oo. May konting respeto. Di ba? Konting respeto sa mga bayani natin. Yeah. No? Kaya yung- Kasi tayo dito, Correct. ganun yung gusto natin i-foster na mindset. Doon sa mga nagbibigay ng buhay nila, magkaroon naman tayo ng konting respeto. Bakit? No? Nakakaawa naman ng isang bansa na hindi marunong kumilala at magpasalamat sa mga totoong bayani natin. No? Correct. Which is not to say na you cannot criticize if it's warranted. Pero yung ganyang treatment, mahiya ka naman. Oh. No? Hala, Senator Raffy Tulfo, mahiya ka daw. Ka naman, Oh. no? Talagang pinahiya niya doon sa Senado. Yeah. At palagi niyang ginagawa yan eh. Yeah, tuwan-tuwa siya pag tuwang-tuwa ginagawa siya pag niya yan. pinapahiya ka High niya. na high siya sa Pero ganyan marami- niya. Bisyo na ba ito? Happy siya pag namamahiya? Abadoy, high na high daw. Grabe naman ang description nyo, Dr. Abadoy. Tatanong daw, bakit daw sa PCSO na talagang halata daw ang Tumiklop? nangyayari? Wala daw na At Tumiklop. tumahimik na siya. Ah, tumiklop na. Wala. Oh, baka may corruption. Yun nga. Yun ang yun may ang common tanong. sense. Oo. Di ba? O, nagtatanong sila bakit daw biglaan ang panlalamig mo sa issue ng PCSO. Nung una mga araw daw, bombastic ka sa pagtatanong. Patungkol sa di umanong anomalya sa dami ng nananalo sa loto. Bakit bigla ka daw tumahimik? Teka lang, ano bang issue ito at pinagdududahan nila yung pananahimik ni Senator Raffy Tulfo?
Hindi ba mas okay na tahimik siya? Kasi pag sobrang ingay siya, napupuna natin. Pag nananahimik siya, napupuna din ninyo. Anong mali? Kung medyo kumalma siya rito. Di ba? Bakit nawala? Bakit Ayun ang tumiklop? pwede mo sabihan si Meldo na common sense. Yeah, Bakit Senator mo- Tulfo, ano Yan. nangyari dito? Ha? What happened to that Sana yung investigation? Sa mga huling hearing na nadinig ko, nagtalo talaga itong si Senator Raffy Tulfo at saka si General Manager Melquiades Robles. Pareho silang mainit noong mga araw na yon. Ano tong inoobserbahan ninyo na nanlamig si Senator Raffy Tulfo sa issue ng PCSO? Mr. Chair, that is baseless, I would tell you. I'm sorry, but I think the figures will show that... For you to say it's baseless. Mr. Chairman. Wait a minute. 2,000 na talagang given na, yung numbers na sinasabi niya, exact numbers yan, 2,000 ang natanggalan ng hanap buhay. Sinibak nyo. Tinanggalan nyo sila ng hanap buhay. Pinatay nyo, in short. Pero, yung kita sana, napupunta sa kanila, napunta ngayon sa Pacific Online Systems Corporation. Meron kayong pinatay na pagkarami-rami, libo ang pinatay ninyo. At isa lang ang inyong binuhay kapalit ng 2,000. Ito na nga yung online. Mr. Chair, that is baseless, I would tell you. I'm sorry, but I think the figures will show that... For you to say it's baseless. Mr. Chairman. Wait a minute. 2,000 na talagang given na, yung numbers na sinasabi niya, exact numbers yan, 2,000 ang natanggalan ng hanap buhay. Am I right, Ms. Javier? Yes, Chair, you're correct. So meron kayong 2,000 na pinatay nyo. It is not- Let's Mr. Chairman, pinatay nyo negosyo. if I may, Wait, Mr. Chairman. let me finish and then let you talk. 2,000 ang tinanggalan nyo ng hanap buhay, pinatay nyo negosyo, and then kapalit ng 2,000, isang kumpanya lang ang inyong binuhay. Go ahead, Mr. Robles. Hindi po ako may gawa ng Mr. Chairman. Dumating po ako awarded, Hindi gawa. Mr. Chairman, if I may, Mr. Chairman, it is not under my watch that the PLS was awarded. 5.8 billion po yan. It is a modernization of the lottery system, Mr. Chairman. I came, it was already on the But you implementation want to stage, ask Mr. for an opinion from OGCC, and OGCC gave you an opinion na saying na hindi. Where are we, Mr. Chairman? Are we on the May mga balita nakarating sa amin, nakatropa nyo na po yung nanalo. 30 million na po ang ininvest ng tropa ninyo para manalo doon sa 690 million na yan. Yung nanalo ng 690 million, hindi raw yung legit na mananaya, kundi galing nyo sa tropa niya. I'm sorry, I'm gonna repeat this again. Yung pong kumakalat na balita, galing nyo sa tropa niyo, nag-invest ng 30 million para makuha nga itong 690 million. Investigators mo. If you're quiet now, that common sense tells me there's corruption. Anong issue ito na parang may gusto kayong ipahiwatig, Dr. Abadoy? May issue about corruption. Si Senator Raffy Tulfo ba ang pinatutungkulan nyo ng korupsyon? Aba, kakaiba to. Kasi, madalas, magbintang ay si Senator Raffy Tulfo ng korupsyon sa kanyang resource person. Pero itong sila Dr. Abadoy at Jeffrey Celis, parang meron silang gustong ipahiwatig. Bakit kayo nagtataka na kumalma si Senator Raffy Tulfo sa issue ng mga nanalo sa loto at hindi ka na nga daw masyadong galit? Sabi niya sa kanyang sariling Loko ka, pera, ha? mag-hire daw siya ng mga investigator. Sana. Pero Sana wala na. tumiklop na. Wala na, tumahimik sila. What, Are you no? sure? Really? Sige nga, tingnan natin yung ibang issue dito na hindi natin nababanggit sa ating mga video dito sa ating channel. Senator Raffy Tulfo binayaran ng 1 bilyon para lang manahimik sa PCSO. Habang patuloy na dinadagsa ng mga bettors ang mga lotto outlet na may pangarap na maging instant milyonaryo, dumarami rin ang mga tanong kung paano pinapatakbo ng PCSO ang kanilang mga laro sa loto. Ang mga tanong ay nakasentro sa kung bakit at paano ang 5 pangunahing laro ng PCSO na nagtataglay ng multi-milyong pisong jackpot prizes ay na-corner, isa-isa sa loob lamang ng 1 buwan. Nakakagalit at nakikita nyo na mukhang natanggap na ni Tulfo at ni Coco ang 1.4 billion ayon sa ating puting ahas. Di ba nabanggit ko sa inyo na nininegotiate, nagba-backdoor, okay? Itong si Mel Langka o si Mel Yunario at si Lisa Smugs, binabackdoor nila si Tulfo. Kung natatandaan ninyo, I think that was January 17, mga kababayan, na nagkaroon ng unang hearing dyan na nag-grandstanding drama-drama itong si Tulfo, na nagkaroon ng executive session. Ang sabi ni Tulfo, noong January 17, kung di ako nagkakamali sa date, na nagtataas siya ng boses, na ipapa-NBI niya, ipapa-forensic niya, lahat ng ahensya ng gobyerno ay gagamitin niya para malaman kung sino ang mga nanalo sa loto dahil nga sa clamor ng taong bayan na inedit ang mga pinakita na pictures ng PCSO, which is inamin naman ni Robles na inedit nga nila.
At nalaman din natin na yung picture na inilagay nila ay sabi ko nga na hindi siya warm body, hindi siya persona, kundi siya ay galing sa clothing company na picture at gingorgor nila ang mga ulo. Okay? So, sa makatuwid ay okay, maari na nagbigyan na si Tulfo dahil may pangarap sa maging presidente din na tumakbo, so maaring tinanggap niya ang 1 billion para sa campaign fund niya in the future. Kasi di ba ang sabi sa atin, ang tapang-tapang mag-executive session para alamin kung sino yung mga nanalo. Sino itong mga to? Ipapasapin ako. Iganto gano'n. Makikipag-usap ako sa forensic. Ako pa mismo mag-hire ng independent, NBI, ganyan-ganyan. Diba? Then sinabi ko sa inyo na actually may hawak na si Tulfo na ebidensya dahil beforehand, napa-forensic niya na. Oh, ito ba yun? Siguro as of this time, hindi ako magkokomento rito. Kasi wala tayong personal knowledge tapos wala pang ebidensyang na ipapakita kung talaga bang may tinanggap si Senator Raffy Tulfo na 1 billion para tumahimik sa issue na to. Sabi nga natin, hindi tayo manghuhusga hanggat walang ebidensya. So, gamitin din natin ito kay Senator Raffy Tulfo. Hindi tayo pwede magbintang sa kanya ng anumang anomalya o nakakuha siya ng 1 billion pesos kahit na sinasabi na nilang nananahimik itong si Senator Raffy Tulfo sa issue ng PCSO. Really? Kaya He was pala- so bombastic that time, yeah. Bidang-bida. Kaya nga hindi sana for the show lang ang nangyaring hearing na iyon. No. Eh alam naman natin, lagi nilang show but ang wait a Pero minute. nakakalungkot yung yung attitude ng dalawang senador, nakita natin doon we would like also to call out Senator Amy Marcos and Senator Jingo Estrada, nandun sila. Sana man lang sinabihan si Senator Raffy Tulfo, Senator, can we give a time for these gentlemen to bring their other records and documents and to explain properly before we conclude? Sana ganun po. Sana ganun po din ang ginawa ni Senator Amy Marcos at ni Senator Jingo Estrada para ma-remind kung hindi man papagsabihan itong si Raffy Tulfo. Your Honor, I could say that, proudly say that there is no corruption in this decommissioning. We are just following the agreement. Sir, Do not tell us that we are corrupt. I'm not saying you are corrupt. What I'm saying here is, meron pong mga tao dyan sa loob ng inyong organization. I'm not saying you are corrupt. I'm saying there are people there that are not doing their job or maybe they're involved in corruption. Because if they're not involved, common sense lang po ito, Secretary Galvez. Senador na po kayo. Pag nasa Senado kayo, you exercise the powers vested in your office as a Senator of the Republic and you do not do that as Correct. part of your media mileage or as part of your program sa television. Ay, Mr. Jeffrey, malamang hindi nyo napapanood. Ang mga karamihang dinudulog na problema sa RTIA ay dinadala rin ni Senator Raffy Tulfo sa Senado. Nandyan yung angkas issue, nandyan yung landmark issue, at marami pang iba. Dinadala niya ang mga ito sa Senado kapag ito ay controversial o kaya hindi siya sinasagot ng mga taong nirereklamo. So pag hindi siya sinagot, ipapaschedule niya na yan. Karamihan na sa mga naidudulog doon, kapag hindi niya naresolba sa RTIA, dadalin niya sa Senado para mapilitan yung mga tao na involved na pumunta sa Senate hearing. May mga pagkakataon nga, ginamit niya pa ito nung ang kausap niya ay nangangatwiran. So, ang sabi niya, gusto mo, dalhin ko to sa Senado, gusto mo? Pati yung boss mo, patawag ko. Yung RTIA is already part of the Senate. At ang Senado naman ay extension na ng kanyang RTIA. Ganun lang. Kaya yung pagtatanong niya sa RTIA, halos kapareho ng pagtatanong niya sa Senado. Correct. Kung saan ka nakilala. But it's worrisome that he hasn't followed up with that PCSO. Question. Wala pa po, Questionable yun. ma'am. Ha? Wala pa? Ayan ang Wala pa. tanong ng ating mga kababayan. Asa na daw Oh po? my. At So, Ang sindikato ng operasyon ng correct. PCSO. Ayun, halatang-halata talaga. Pero ito kasi if he's silent about this, then common sense tells us that he's on the take. Oh, ano that ba there's ito? corruption. May Senator corruption din ba? Tulfo. Oh, yun ang tanong ng taong bayan. Yun ang May common corruption? sense sa akin, ha? Ewan ko sa inyo, yan ang opinion ko. O hanggang dyan lang muna po tayo. Hanggang sa muli, magkita at magkarinigan tayo. Ako po sa Atty. Claire Castro, nagpapaalala, huwag tulugan ang inyong karapatan.